Sa buhay ko, nagkamali ako sa paghusga sa isang mahusay na tao dahil lamang sa salitang Pilipinas sa isang resume sa isang silid ng hotel sa gitna ng Maynila ng gabing iyon. Si Adrian Cole, isang senior hiring manager ng Google, ay nakatitig sa screen na may bahagyang nanginginig na kamay. Ang lalaking buong pagtitiwala sa loob ng 20 taon na kaya niyang basahin ang isang tao sa isang sulyap ay sumusulat ng pinakamasakit na pangungusap sa kanyang karera. Naniniwala siya na ang mundo ng teknolohiya ay may tiyak na hierarchy. Ang Silicon Valley ang nasa itaas, ang ibang mga lungsod ay sumusunod lang, at ang Maynila ay isa lamang kawili-wiling pamilihan, ngunit hindi sentro ng kinabukasan. Ngunit pagkatapos makita ang datos, makilala ang mga matatalinong tao at makalakad sa isang lungsod na puno ng enerhiya, katumpakan at isang tahimik ngunit matatag na ambisyon, napagtanto niya na ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang pagbalewala sa Pilipinas, kundi ang pagpapahintulot sa lumang mapa sa kanyang isipan na husgahan ang halaga ng isang bagong mundo sa halip na ang kanyang sariling mga mata. Si Adrian Cole ay hindi madaling tawaging mapanghusga, at iyon mismo ang dahilan kung bakit mas masakit ang lahat ng ito. Hindi siya maingay, hindi siya mahilig manghusga ng tao, batay sa biglaang pakiramdam. Sa kabaligtaran, sa loob ng 20 taon sa larangan ng human resources, nakilala siya bilang isang taong kalmado, tumpak at halos hindi nag-aatubili sa pagbabasa ng kinabukasan ng isang tao mula sa ilang pahina ng resume. Alam niya kung anong uri ng tao ang uunlad sa isang pandaigdigang organisasyon, kung anong uri ng tao ang mahusay magsalita ngunit hindi makagawa ng tunay na kita, at kung anong uri ng tao ang may kinang na kadalasang hindi napapansin ng malalaking kumpanya. Hindi lamang siya nakapili ng matatalinong tao. Ipinagmamalaki rin niya na pagkaraan ng ilang taon, pinatunayan ng mga taong iyon na hindi siya nagkamali. Sa koponan ng Google sa Mountain View, ang pangalan ni Adrian ay hindi lamang nangangahulugang posisyong Senior Hiring Manager, kundi nangangahulugan din ito ng pamantayan. Nangangahulugan ito ng isang taong kapag sinabing ito na siya, ang iba ay kadalasang humihinto sa pagtatalo at muling sinisuri ang datos. Naranasan na niya ang pag-interview sa libu-libong aplikante at nabasa ang mga kasaysayan ng trabaho mula sa mga nangungunang unibersidad sa buong mundo. Nang sapat na ang ilang pattern ay naging likas sa kanya. Alam niya kung aling lungsod ang gumagawa ng mga decisive problem solver, kung aling lungsod ang gumagawa ng mga taong maganda ang pananalita ngunit mabagal kumilos, kung aling lungsod ang nagbibigay ng disiplina, kung aling lungsod ang nagbibigay ng ambisyon. Gumugol siya ng mahabang panahon sa pagbuo ng mapa sa kanyang isipan at kung gaano kadalas niya ito ginagamit ng epektibo, lalo siyang naniwala na tama ang mapa na iyon. Sa mapang iyon, ang Silicon Valley ay nanatili sa pinakamataas na tuktok palagi. Kasunod nito ay ang mga lungsod na kinikilala niya na may kapangyarihan sa paglikha ng mga tao at pandaigdigang kumpanya tulad ng New York, London, Berlin, Singapore. Ang ibang mga lungsod ay inilalagay niya sa tamang antas na may sapat na makatwirang dahilan na walang sinuman ang makakasalungat. Ang Maynila, para sa kanya, ay hindi kailanman naging sentro. Ito ay isang kawili-wiling lungsod, may lakas sa negosyo, may malaking pamilihan ng mamimili, mabilis ang paglago ng digital, at may sariling kakaibang alindog. Ngunit hindi pa rin ito ang lugar na pinipili ng pinakamahuhusay sa mundo bilang pangunahing destinasyon para hubugin ang kanilang kinabukasan. Hindi niya sinabi iyon ng may paghamak. Sinabi niya iyon ng may tono ng isang taong naniniwala na sapat na ang kanyang malawak na pananaw, at iyon mismo ang mas mapanganib kaysa sa simpleng pagkiling. Dahil ang pagkiling ni Adrian ay nababalutan ng dahilan, ng lumang impormasyon, ng naipong karanasan, at ng aktwal na tagumpay. Hindi niya iniisip na walang kinabukasan ang Pilipinas. Iniisip lamang niya na ito ay isang pangalawang pamilihan sa global talent equation. At sa kanyang mundo, ang salitang pangalawang pamilihan ay sapat na upang maraming resume ang mailagay sa likod ng tahimik. Isang umaga ng Lunes, pinatawag siya ni David, ang kanyang boss, sa isang maliit na conference room na may salaming dingding. Sa labas, makikita pa rin ang mga miyembro ng koponan na naglalakad na may kape sa kamay. Lahat ay tila isang ordinaryong araw ng trabaho. Binuksan ni David ang kanyang tablet, sinuri ang kanyang schedule bago tumingala at nagsabing, sa buwang ito,
Gusto naming ikaw mismo ang pumunta sa Maynila sa loob ng 1 linggo. Tumahimik si Adrian sa loob lamang ng 1 sandali. Hindi siya agad nagtanong kung bakit, ngunit sa kanyang isipan, inihahanda na niya ang mga posibleng sagot. Ire-review namin ang hiring strategy sa Southeast Asia, paliwanag ni David. Gusto ko ang taong pinakamahusay na makakakita ng talento na pumunta sa tunay na sitwasyon mula sa mga universidad hanggang sa mga promising na aplikante at bumalik upang sabihin sa amin kung paano namin dapat tingnan ang Pilipinas. Tumango si Adrian ng propesyonal. Sige po, sagot niya ng maikli. Walang pagbabago sa ekspresyon. Ngunit pagkalabas niya ng conference room, naisaayos na niya ang lahat sa kanyang isipan. 1 linggo sa Maynila ay magbibigay lamang ng benepisyo sa pagpapatunay ng ilang trend kaysa sa pagbabago ng pangunahing hypothesis. Hindi niya iniisip na masasayang ang biyaheng ito. Iniisip lamang niya na walang sapat na malaki upang gumulantang sa kanyang mga lumang paniniwala. Ang mga lungsod na tunay na pinipilahan ng mga talento sa mundo ay pareho pa rin. At sa huli, ang pinakamahuhusay ay dumadaloy pa rin sa pinakamalaking sentro. Naniwala siya doon nang halos hindi na kailangan pang patunayan. Nang gabing iyon, sa bahay, sinabi niya sa kanyang asawa habang inilalagay ang mga kamiseta sa maleta, sa susunod na linggo, kailangan kong pumunta sa Pilipinas ng ilang araw. Si Lauren, ang kanyang asawa, ay tumingala mula sa kanyang libro at ngumiti. Maynila? Parang masaya sabi niya. Tila iniisip ang pagkain o ang kapaligiran ng lungsod kaysa sa trabaho. Sana hindi ka bumalik na walang dala. Gusto ko ng kahit anong bagay mula roon. Bahagyang tumawa si Adrian. Nagtrabaho ako, hindi nagbakasyon. Nagkibit balikat si Lauren. Alam ko, pero minsan, ang akala mong walang anuman ay may mas higit pa kaysa sa iniisip mo. Hindi siya sumagot, kinuha lamang ang isa pang suit at inilagay sa maleta. Ang mga salitang iyon ay lumipas na parang karaniwang pampalubag loob. Hindi niya alam na sa loob ng ilang araw, paulit-ulit niya itong iisipin. Sa umaga ng kanyang paglalakbay, umalis siya ng bahay ng bahagyang mas maaga. Ang langit sa ibabaw ng San Francisco Bay ay maputla pa. Ang kotse ay dumausdos sa parehong kalsada na ginagamit niya sa loob ng mahigit 10 taon. Dumaan sa parehong tanawin na nagbibigay ng katatagan sa kanyang buhay. Gusto niya ang pakiramdam na ito ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng sentro, ang pakiramdam na maraming mahalagang desisyon sa mundo ay nangyayari malapit sa kanya. Habang nasa kotse patungo sa paliparan, binuksan niya ang kanyang phone at tinipa ang mga pangunahing paksa ng kanyang misyon, pangkalahatang ideya ng digital labor market sa Pilipinas, mga universidad na dapat bantayan, mabilis na lumalagong startup, mga dayuhang propesyonal sa lokal na ecosystem. Lahat ay ginawang kategorya na pamilyar sa kanya, na para bang kung maayos ang pag-aayos ng impormasyon, hindi na siya magugulat ng buong lungsod. Sa eroplano, pagkatapos mawala ang signal ng seatbelt, binuksan niya ang kanyang laptop, naghahanda na gumugol ng maraming oras sa pag-ayos ng mga dokumento bago dumating sa Maynila. Mayroon itong paunang impormasyon tungkol sa pamilihan ng Pilipinas, listahan ng mga universidad, iskediul ng mga pagpupulong sa mga lokal na kasamahan at mga tala mula sa koponan sa Singapore na ipinadala ng maaga. Mabilis na sinuri ni Adrian ang mga ito. Wala siyang nakitang nakakagulat sa simula. Dumami ang bilang ng mga kumpanya ng teknolohiya, lumaki ang digital economy, mataas ang bilang ng gumagamit ng internet at mas maraming pera ang pumasok sa rehiyon. Lahat ng ito ay kawili-wili, ngunit para sa kanya, hindi pa rin ito patunay ng pagbabago ng sentro ng talento sa mundo. Nagpahinga siya, humigop ng kape, at sumandal sa upuan. Ang eroplano ay tahimik na bumabaybay sa kadiliman sa ibabaw ng karagatan. Sa paligid niya, may ilang pasahero na nanonood ng pelikula, ang iba ay natutulog, at ang iba ay nagbabasa ng mga dokumento tulad niya. Tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng bintana at naisip ang kanyang nakaraang karera. Naniwala siya sa isang bagay lamang. Gaano man kabilis magbago ang mundo, ang pinakamahuhusay na tao ay laging dumadaloy sa lugar na may pinakamataas na atraksyon. Puhunan, infrastruktura, oportunidad, network, reputasyon, lahat ay hihila sa mga tao. At kapag ang isang ecosystem ay naging number 1, halos hindi na nito pakakawalan ang posisyong iyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng panandalian sa pagod mula sa nakaraang linggo
Ngunit kahit sa katahimikan ng mahabang flight, isang ideya ang nanatiling malinaw sa kanyang isipan ng walang pagdududa. Makakatulong ang biyaheng ito upang mas maunawaan niya ang Pilipinas. Ngunit sa huli, ito ay magiging pagdaragdag lamang ng detalye sa lumang mapa, hindi ang pagguhit ng bagong mapa. Hindi pa niya alam na ang tiwala na iyon mismo ang unang babagsak sa sandaling simulan niyang tingnan ang Maynila gamit ang sarili niyang mga mata at hindi sa lumang hierarchy na dala niya sa loob ng 20 taon. Bumaba ang eroplano sa mga ulap sa ibabaw ng Manila Bay sa gabi. Ang huling gintong liwanag ng araw ay dahan-dahang lumilipas sa abot-tanaw. Dahan-dahang iminulat ni Adrian ang kanyang mga mata nang tumunog ang anunsyo sa cabin. Inabot niya ang kanyang laptop muli tulad ng isang taong ayaw pang bitawan ng trabaho kahit malapit na itong lumapag. Akala niya ay gugugol siya ng ilang huling minuto sa pagsuri ng ilang dokumento bago pumasok sa lungsod, ngunit ang nakita niya ay hindi isang iskediul ng pulong o listahan ng mga dadalo. Ito ay isang internal file na ipinadala ng koponan ng pagsusuri ng talento noon pa at hindi pa niya nababasa ng seryoso. Ang pangalan ng file ay masyadong ordinaryo para sa isang bagay na sisira sa kanyang tiwala sa loob ng ilang segundo, High Performer Patterns in APAC. Mabilis niyang sinuri ang panimula bago tumigil nang makita ang buod ng talahanayan sa ibaba. Ang ulat na ito ay hindi lamang tiningnan kung saan nagmula ang mga empleyado na may mataas na pagganap, ngunit sinubukan din nitong hanapin ang mga hindi gaanong napag-uusapang karaniwang salik sa pagpili ng tao sa loob ng maraming taon. Isang kolum ang nagpapakita ng isang bagay na hindi niya inaasahang magiging prominente ng ganito. Meaningful work or study exposure in Thailand. Dahan-dahan niyang inilipat ang screen pababa at tinitigan ang mga numero. Sa grupo ng mga empleyado na umabot sa pinakamataas na antas ng pagsusuri sa pagganap sa rehiyon ng Asia Pacific, ang proporsyon ng mga taong nagkaroon ng karanasan sa trabaho, pag-aaral o paggawa ng proyekto sa Pilipinas ay patuloy na tumataas at hindi ito maliit na pagtaas, kundi isang pagtaas na nagsisimulang magpakita ng malinaw na pattern. Sumandal siya sa upuan, muling tinitigan ang mga numero. Hindi niya gusto ang pakiramdam na ito ang pakiramdam na ang datos ay hindi sumusunod sa kanyang matagal ng pinaniniwalaan na katotohanan. Agad siyang naghanap ng paliwanag para dito. Siguro maliit ang sample size. Siguro dahil sa paglago ng pamilihan ng ASEAN, ang mga may karanasan sa Pilipinas ay may tiyak na konteksto na epektibo lamang sa panahong ito. Siguro nagbago ang mga tungkulin ng trabaho. Hindi ibig sabihin na ang Pilipinas ay nagiging mahalagang destinasyon para sa tunay na talento. Nagpatuloy siya sa pahina ng pagsusuri ng behavioral competencies at ang katahimikan sa kanyang loob ay nagsimulang bumigat pa. Ang mga taong nagkaroon ng karanasan sa Pilipinas ay may mas mataas na average score kaysa sa ibang grupo sa maraming aspeto, kabilang ang cross-cultural adaptation, bilis sa paglutas ng problema, pagtatrabaho sa ilalim ng mga limitasyon, at kakayahang magdesisyon ng walang perpektong impormasyon. Ang ilang score ay hindi gaanong magkakaiba sa mata ng isang tagalabas, ngunit para sa isang tao sa recruitment tulad ni Adrian, ang maliit na pagkakaiba sa antas na ito ay nangangahulugang isang pagkakaiba na may malaking implikasyon na sapat upang baguhin ang pangmatagalang resulta ng buong organisasyon. Pansamantala niyang isinara ang file na iyon at tumingin sa labas ng bintana, halos ganap ng dumilim ang langit sa labas ng eroplano, ngunit sa ibaba, nagsimulang magkaroon ng mga mahahabang linya ng ilaw tulad ng mga ugat ng isang malaking lungsod na nagtitibok sa ilalim ng itim na telon. Ayaw niyang magmadali sa anumang konklusyon. Itinuro niya sa ibang tao sa buong buhay niya na huwag hayaang linlangin ng unang impresyon ang datos. Ngunit sa sandaling ito, kailangan niyang paalalahanan ang sarili sa kabilang banda rin. Huwag subukang baluktutin ang datos upang magkasya sa lumang mapa dahil lamang sa pakiramdam na mas ligtas ito. Sa sandaling lumapat ang eroplano sa runway, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa dibdib na hindi niya maipaliwanag ng maayos. Hindi ito ang excitement ng isang taong bumibisita sa bagong lungsod, at hindi rin ito ang pag-aalala ng isang masyadong malaking misyon. Ito ay parang pakiramdam ng isang taong nagsisimulang makita ang maliliit na lamat sa isang bagay na akala niya ay pinakamatibay. Nang pumasok siya sa Ninoy Aquino International Airport, hindi siya tumitingin bilang isang turista. Tinitingnan niya ang lahat na parang binabasa niya ang isang lengguwahe na hindi niya pamilyar, ngunit nadarama niya ang istruktura nito.
Ang ilaw sa malawak at malinis na gusali, ang mga tao ay patuloy na gumagalaw ngunit hindi nagkakalat. Ang mga karatula sa Ingles ay malinaw ang posisyon. Ang pag-aayos ng pila sa checkpoint ay maayos nang halos hindi gumagamit ng matigas na tono. Wala ang kaguluhan na inaasahan niya. Nakita niya ang mga opisyal na nagsasalita ng magalang ngunit matatag. Nakita ang mga pasahero ng iba't ibang lahi na dumadaloy ng natural. Nakita ang isang sistema na hindi nagpipilit na ipahayag ang kanyang sarili bilang mahusay, ngunit tahimik na ginagampanan ang kanyang tungkulin. Ang bagay na iyon ay mas nakaimpluwensya sa kanya kaysa sa inaasahan niya dahil ito ay katulad ng nakita niya sa ulat. Kahusayan na hindi kailangang magpakita ng ingay, kakayahan na hindi nagmamadaling ipagyabang ang sarili, isang lungsod na hindi sumisigaw sa mundo, ngunit hindi kailanman tumitigil sa pagkilos. Habang nasa kotse papunta sa sentro ng Maynila, tahimik niyang binuksan ang bintana upang tingnan ang tanawin sa labas. Ang expressway ay humaba sa ibabaw ng lungsod na parang bakal na ugat. Ang pulang ilaw mula sa hulihan ng mga sasakyan ay nakahanay ng mahaba, ngunit ang paggalaw ay hindi nagbibigay ng pakiramdam ng ganap na pagkatigil. Mayroon itong sariling ritmo, mayroon itong sariling presyon. Ang matataas na gusali ay salit-salitan sa mga lumang komunidad. Ang maliliit na karatula ng tindahan ay hindi kalayuan sa mga modernong salaming gusali. Ang isang simbahan na may matulis na bubong ay panandaliang lumitaw sa gitna ng mga kontemporaryong istruktura ng lungsod na para bang ang Maynila ay hindi nagtatangkang iwanan ang nakaraan upang tumakbo patungo sa kinabukasan, ngunit dala nito ang maraming antas ng panahon ng sabay-sabay at nagpapatuloy. Minsan nang tiningnan ni Adrian ang mga mahuhusay na lungsod sa mundo, sa pamamagitan ng mga sukatan na pamilyar sa kanya, puhunan, dami ng kumpanya, pangalan ng universidad, density ng network ng investor, reputasyon sa pandaigdigang arena. Ngunit habang nakaupo sa kotse na ito, napagtanto niya na nakakakita siya ng isa pang uri ng elemento na mas mahirap sukatin, ngunit hindi rin gaanong mahalaga. Iyon ay ang vibration ng isang lungsod kung saan ang mga tao ay tunay na gustong gumawa ng isang bagay. Ang driver, na mula sa lokal na coordination team, ay nakipag-usap sa kanya ng magalang, hindi gaanong nagsasalita, hindi tahimik hanggang sa nakakahiya. Kapag nagkaroon ng traffic, hindi siya nagpakita ng iritasyon. Sinabi lamang niya ang tinatayang oras ng pagdating ng simple. Napansin ni Adrian kahit ang tono ng boses na iyon. Ito ay isang katangian na nagsimula siyang makita mula pa sa airport. Profesionalismo na hindi nagtatangkang magpakita ng kalakihan, lambot na hindi nagpapababa ng pamantayan kahit kaunti. Nang pumasok ang kotse sa distrito ng Makati, ang liwanag ng lungsod ay nagsimulang dumami. Mga restaurant, mga naglalakad sa tabi ng kalsada, mga koneksyon ng tren na dumadaan sa itaas, mga shopping mall, mga gusali ng opisina, mga hotel, mga maliliit na bar, mga convenience store na bukas at maliwanag sa halos bawat sulok. Maraming mundo ang sabay-sabay na nangyayari sa loob lamang ng ilang bloke ng kalye. At sa halip na hatiin ang lungsod na ito, nagbubuo sila ng isang kakaibang ritmo na mahirap ipaliwanag. Sa lobby ng hotel, mabilis ang pag-check-in. Ang staff ay nagsasalita ng malinaw na Ingles, magalang ngunit hindi nagsasayang ng oras. Kinuha niya ang keycard, sumakay sa elevator patungo sa kanyang silid sa mataas na palapag, inilagay ang maleta at tumayo sa harap ng malaking salaming bintana na nakatanaw sa linya ng mga ilaw ng lungsod na umaabot ng walang hanggan. Ang Maynila sa gabi ay hindi katulad ng isang lungsod na nagtatangkang patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Ito ay parang isang lungsod na alam na nito ang kanyang lakas at hindi kailangan pang ipaliwanag. Kinuha ni Adrian ang kanyang telepono upang tingnan ang kanyang schedule para sa susunod na araw. Mayroong mga pagpupulong sa mga lokal na ehekutibo, mga field visit sa mga innovation center, mga pagpupulong sa mga founder ng startup at ilang aplikante. Lahat ay nasa loob pa rin ng pamilyar na balangkas ng trabaho. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga linya ng ilaw na bumababa, naramdaman niya na hindi na niya hawak ang parehong kumpiyansa ng buong buo. Hindi ito nawala agad. Dahan-dahan lamang itong lumuwag sa isang kakaibang paraan na parang may bahagi nito ang hinihila ng lungsod na ito nang paunti-unti nang hindi niya pa masabi kung saan. Naalala niya muli ang report file sa eroplano. Naisip ang mga numero, naisip ang kolum na nais niyang pabulaanan
Naisip ang ilang aplikante sa nakalipas na 2003 taon, mga taong may karanasan sa Pilipinas na mabilis niyang sinuri. Ang mga taong akala niya ay mahusay sa isang antas ngunit hindi siguro ang pinakamahusay sa mundo. Ang mga taong hindi niya siguro binigyan ng sapat na oras dahil lamang sa ang salitang Pilipinas ay hindi kailanman gumising sa kanyang likas na pakiramdam, tulad ng mga salitang Bay Area o London. Ang ideyang iyon ay nagdulot ng kaunting pagkabalisa sa kanya, hindi dahil tinanggap na niya na mali siya, kundi dahil ito ang unang pagkakataon sa napakatagal na panahon na nagsimula siyang maghinala na ang kanyang katumpakan ay maaaring may nakatagong blind spot. Nang gabing iyon, hindi na siya lumabas pa. Nanatili siyang nakatayo at tinitingnan ang lungsod ng mas matagal kaysa sa kanyang plano. Ang mga ilaw mula sa mga sasakyan sa kalsada sa ibaba ay patuloy na dumadaloy. Ang mga ilaw mula sa mga gusali sa malayo ay hindi papatay. Ang mga tao ay gumagalaw pa rin sa isang lungsod na tila buhay kahit matagal na pagkatapos ng oras ng trabaho. At sa katahimikan na iyon, naramdaman ni Adrian ang isang bagay na hindi pa isang conclusion ngunit sapat na malinaw upang tawaging isang senyal. Ang lumang mapa sa kanyang isipan ay hindi pa sira, ngunit ang unang lamat ay nagsimula ng mangyari at sa pagkakataong ito, hindi na siya sigurado kung kaya pa niyang ayusin ito upang maging tulad ng dati. Kinabukasan ng umaga, nagising si Adrian bago tumunog ang alarm clock ng ilang minuto. Ang mahinang liwanag ng Maynila ay umakyat sa mga gilid ng mga gusali sa kabilang panig. Tumayo siya at tinitigan ang lungsod sandali bago naligo at nagbihis ng maayos tulad ng bawat oras na mayroon siyang mahalagang misyon. Nagtali siya ng necktie sa paraan na matagal na niyang pinagsasanayan hanggang sa hindi na halos kailangan pang tumingin sa salamin. Ngunit sa kaibuturan, alam niya na hindi siya kalmado tulad ng dati. Ang pakiramdam mula kagabi ay nananatili sa kanyang dibdib ng tahimik. Hindi masasabing nababalisa, ngunit hindi rin ang matigas na kumpiyansa na dati ay laging kasama niya. Ang iskidul sa umagang ito ay medyo puno. Kailangan niyang makipagkita sa lokal na coordination team, pagkatapos ay bumisita sa isang innovation center sa lungsod, makipagkita sa ilang founder ng startup, at pakinggan ang pangkalahatang ideya ng pamilihan mula sa mga taong tunay na nasa loob nito, hindi mula sa mga ulat o graph na ipinadala sa kanya sa kabila ng kontinente upang basahin sa screen. Pagbaba niya sa lobby, isang lalaking Pilipino ang naghihintay na. Malinis ang kanyang trabahong kasuotan, magalang ang kanyang kilos ngunit hindi nag-aalangan at may bakas sa kanyang mukha ng isang taong alam ang ginagawa niya ng maayos. Ang lalaking iyon ay lumapit ng may bahagyang ngiti at nagpakilala sa malinaw na Ingles. Ako po si Juan. Ako po ang mag-aalaga sa inyo ngayong araw. Kinamayan siya ni Adrian ng mahigpit, tamang-tama ang puwersa, walang pagtatangkang magpakita ng kapangyarihan o magpilit ng labis na kumpiyansa. Salamat, sagot ni Adrian, at sabay silang lumabas at sumakay sa kotse. Habang nasa daan, hindi gaanong nagsalita si Juan, ngunit ang bawat pangungusap ay may bigat na kailangang pakinggan ni Adrian. Ipinagpaliwanag niya ang pangkalahatang ideya ng digital business ecosystem ng Maynila, ng simple, hindi nagbebenta ng pangarap, hindi nagmamayabang, hindi nagsasalita, na parang isang taong gustong patunayan na ang kanyang lungsod ay kasinggaling ng iba, ngunit nagsasalita na parang isang taong may tiwala na ang katotohanan ay sapat na. Marami sa labas ang tumitingin sa Maynila na mabilis lumaki, sabi ni Juan habang nakatingin sa kalsada, ngunit ang hindi madalas nakikita ng mga tao ay ang lungsod na ito ay hindi lamang lumalaki sa dami. Lumalaki ito dahil nagsisimula ng magkonekta ang maraming bagay. Ang salitang nagkonekta ay nagpangiti kay Adrian. Paano sila nagkonekta? Juan ay bahagyang ngumiti na parang inaasahan na itatanong iyon. Ang malalaking kumpanya ay nagsisimulang makipag-ugnayan sa mga startup ng mas madalas. Ang mga universidad ay nagsisimulang mag-isip tungkol sa praktikal na aplikasyon ng mas madalas, naiintindihan ng mga investor ang rehiyon ng mas maayos. Hindi naman mabilis ang gobyerno sa lahat ng bagay, ngunit hindi na rin sila kasing layo tulad ng dati. At ang mahalaga, ang bagong henerasyon sa Maynila ay hindi naghihintay na maging handa ang lahat bago magsimula. Dinala sila ng kotse sa isang business district na unti-unting gumigising ng buo. Ang matataas na salaming gusali ay nakahanay, sinasalo ang sikat ng araw sa umaga. Ang mga coffee shop sa ibaba ay nagsisimula ng punuin ng mga nagtatrabaho na may hawak na papel na baso na lumalabas sa pinto.
Ang mga tren ay bumubukas at sumasara sa isang ritmo. Maraming tao ang dumadaloy sa mga koneksyon sa ibabaw ng kalsada ng mabilis. Napansin ni Adrian ang mga mukha ng mga taong iyon. Hindi sila nagmamadali ng gulat, hindi sila gaanong seryoso na nagdudulot ng presyon sa lungsod. Ngunit mayroon silang tiyak na ritmo ng mga taong alam kung saan sila pupunta. Ang unang lugar na dinala sa kanya ni Juan ay isang malaking workspace at innovation hub na pinagsasama-sama ang mga startup, product development team, investors, at ilang support agencies sa iisang lugar. Pagbukas ng pinto ng elevator, tumigil si Adrian at tiningnan sandali. Ang espasyo sa harap niya ay hindi katulad ng nakasanayan niyang larawan ng isang emerging market. Hindi ito mukhang isang pansamantalang laboratorio ng mga taong naghihintay na lumipat sa mas malaking lungsod, ngunit mukha itong isang gumaganang sistema na nakatayo sa sarili nitong paraan. Ang mga open plan desk ay salit-salitan sa mga salaming conference room. Mga tao mula sa iba't ibang lahi ang naglalakaran, may Tagalog, Ingles, Intsik at 2,003 iba pang lengguwahe na hindi niya maintindihan. Ang mga diagram ng produkto ay nakasulat sa whiteboard. Ang design team ay nakaupo kasama ang mga engineer nang walang anumang senyales ng paghahati ng klase sa pagitan ng mga posisyon. Ang isang founder ng kumpanya ay nakikipag-usap sa isang kinatawa ng malaking corporate partner sa harap ng isang service model nang hindi kinakailangan dumaan sa mahabang corporate rituals na pamilyar sa kanya sa Amerika. Ang mga tao ay mas malapit dito kaysa sa nakasanayan mo, mahinang sabi ni Juan na parang nabasa niya ang kanyang isipan. Tumango si Adrian. Napapansin ko iyan, aniya. Para sa isang taong lumaki sa mundo tulad ng Silicon Valley, maraming kalakihan ay kadalasang nakakalat. Ang isang team ay nasa isang lungsod, ang investor ay nasa ibang lungsod, ang product team ay nasa ibang time zone. Ang pagtatrabaho sa kabila ng mga ito ay nangangailangan ng pag-aayos ng schedule, koordinasyon, pagbuo ng mga sistema upang suportahan ang distansya hanggang sa minsan, ang bilis na ipinagmamalaki ng lahat ay nababawasan ng hindi nakikitang distansya. Ngunit dito, nagsisimula akong makakita ng ibang modelo. Ang pagiging malapit ay hindi lamang isang bagay ng heograpiya, ito ay naging isang kalamangan sa paggawa ng desisyon. Ang unang kumpanya na nakipag-usap siya ay isang team na gumagawa ng solusyon para sa retail business at supply chain sa malalaking lungsod. Ang founder ay isang babaeng Pilipino sa early 30s. Matatas magsalita ng Ingles ngunit hindi nagtatangkang magpakita ng pagiging entrepreneur mula sa Amerika. Ang tono ng kanyang boses ay kalmado, direkta ang tingin sa mata at sumasagot ng mga tanong batay sa datos lamang. Tinanong ni Adrian ang tagal ng panahon mula sa unang konsepto hanggang sa aktwal na paggamit. 4 na buwan po para sa unang bersyon, sagot niya. Tumango siya, mabilis na tumingala mula sa kanyang notebook. Dahil malapit ang mga customer, malapit ang technical team, malapit ang mga decision maker. Kung may problema, hindi na namin kailangan gumugol ng 3 linggo para mag-ayos ng pulong kung sino ang dapat nasa kuwartong iyon. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil sa kanya ng bahagya. Hindi dahil ito ay mapanukso, kundi dahil ito ay masyadong totoo na nakakabahala. Ang kanyang mundo ay minsang pinapurihan ang bilis bilang resulta ng katalinuhan at napakalaking mapagkukunan. Ngunit ang babae sa harap niya ay kagagaling lang na sabihin sa kanya sa ibang wika ng magalang na kung minsan, ang bilis ay maaaring mga hulugan ng pagiging malapit upang ang mga manggagawa ay hindi kailangang magsayang ng enerhiya sa walang kabuluhang alitan. Ang susunod na kumpanya ay isang team na nakatuon sa mga individual na gumagamit at freelance workers. Ang co-founder ay isang Pilipinong may lahing Intsik sa late 20s. Sinabi niya na ang ilang produkto ay nasubukan sa field kasama ang mga tunay na gumagamit sa loob lamang ng ilang linggo pagkatapos magkaroon ng prototype. Hindi ba kayo natatakot na masyadong mabilis ang pag-release? Tanong ni Adrian. Ngumiti ng magalang ang binata. Natatakot po. Ngunit mas natatakot kami na masayang ang oras sa isang bagay na hindi naman kailangan ng gumagamit. Narinig na ni Adrian ang katulad na pangungusap sa buong buhay niya mula sa mga founders sa maraming lungsod, ngunit dito may iba itong bigat. Dahil hindi ito sinabi ng may pagmamayabang ng isang taong naniniwala na tiyak na babaguhin niya ang mundo. Sinabi ito ng may kilos ng isang taong nabubuhay sa tunay na limitasyon at alam na ang masyadong mabagal na paggawa ng desisyon ay kasing talo ng maling paggawa ng desisyon. Sa huling bahagi ng umaga, inanyayahan sila ni Juan
na tingnan ang mas malaking bahagi ng co-working space. Sa daan, dumaan sila sa isang grupo ng mga kabataan na nagpupulong habang nakatayo sa tabi ng coffee machine, dumaan sa dalawang developer na mahinang nagtatalo sa Tagalog at Ingles. Ngunit kahit nagtatalo, ang kanilang mga mukha ay hindi parang nakikipaglaban upang manalo. Ito ay parang pagpino ng mga ideya upang maging mas malinaw. Napansin ni Adrian na ang pagiging magalang ng mga Pilipino ay hindi nangangahulugang pag-iwas sa paggawa ng desisyon. Ito ay isa pang paraan ng paglapit sa isang konklusyon sa pamamagitan ng pagbawas ng hindi kinakailangang impact. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Juan nang tumigil silang dalawa at tiningnan ang workspace mula sa salaming balkonahe sa itaas. Mas mabagal ang sagot ni Adrian kaysa dati. Sinusubukan kong malaman kung ang nakikita ko ay tunay na kahusayan o isang magandang pagtatanghal lamang. Bahagyang tumawa si Juan. Tama lang na maghinala ka. Ngunit may isang bagay ang Maynila na mahirap dayain. Ang ritmo ng mga taong tunay na nagtatrabaho. Kung magtatagal ka rito, malalaman mo mismo kung ano ang imahe at kung ano ang istruktura. Ang pangungusap na iyon ay nanatili sa isipan ni Adrian sa buong hapon dahil habang lalo siyang tumitingin, lalo niyang nakikita na ang lungsod na ito ay hindi nagtatangkang kopyahin ng sinuman. Hindi ito nagtatangkang bilisan ang sarili upang magmukhang California o Singapore. Hindi nito ginagawa ang lahat upang maging sobrang perpekto na mawawala ang sarili nitong personalidad, ngunit hindi rin ito masyadong malambot na hindi na gumagana ang sistema. Mayroon itong buong pagiging Pilipino, ang pagiging magalang, ang pagpapanatili ng dignidad, ang pagbabasa ng kapaligiran, ang maayos na koordinasyon. Ngunit sa halip na maging pasanin ng mga bagay na iyon, naging mekanismo ito upang bawasan ang friction sa loob ng organisasyon sa paraan na hindi niya pinahahalagahan noon. Nang hapon, nakatayo si Adrian at tinitingnan ang Maynila mula sa mataas na bintana muli. Ang mga kalsada ay puno pa rin ng galaw, ang lungsod ay siksik pa rin at may sarili nitong ingay. Ngunit sa kanyang mga mata, hindi na ito ang siksikan ng isang pangalawang lungsod na gustong lumaki. Nagsimula itong magkaroon ng katangian ng isang lungsod na lumikha na ng sarili nitong wika ng paglago. Hindi pa niya tinatanggap na ganap siyang nagkamali. Masyado pa itong maaga para sa salitang iyon. Ngunit sa unang pagkakataon, malinaw na naramdaman ni Adrian na kung ipapaliwanag niya ang Maynila gamit ang lumang mapa sa kanyang isipan, maaaring ginagawa niya ang parehong bagay na naranasan ng maraming aplikante mula sa kanya ang husgahan bago pa man tunay na tingnan. At ang ideyang iyon mismo ang nagdulot ng pagbabago sa kanyang matibay na kumpiyansa tungo sa isang bagay na mas tahimik, mas malalim at mas mapanganib para sa isang tulad niya. Ito ay tinatawag na simula ng pagkakita. Pagkatapos ng unang kalahati ng araw ni Adrian, na ginugol sa pagtingin sa istruktura, sa daloy ng mga tao, at sa ritmo ng trabaho sa Maynila, naisip niya na nakikita na niya ang isang pangkalahatang larawan, ngunit sinabi sa kanya ni Juan ng hapon na may simpleng tono na parang ordinaryong bagay. Kung gusto mong malaman kung gaano katotoo ang ecosystem na ito, kailangan mong pakinggan mula sa mga taong pinili na manatili dito, hindi lang sa mga taong bumuo nito. Ang pangungusap na iyon ay agad na nagpabago sa kahulugan ng susunod na programa ng araw. Sa halip na maging simpleng pagbisita sa mga lugar o pakikinig sa pangkalahatang ideya ng negosyo, makikilala na ni Adrian ang mga tunay na tao na nagpasya na gugulin ang kanilang karera sa Maynila kahit na maraming tao sa mundo ang tumitingin pa rin sa lungsod na ito bilang isang pansamantalang paghinto ng oportunidad, hindi ang destinasyon ng matataas na ambisyon. Ang pinagkasunduan nilang lugar ay isang co-working space sa gitna ng lungsod. Ang espasyo ay hindi masyadong marangya ngunit may lakas ng mga taong nagtatangkang makamit ang isang bagay. Ang mahabang mesa ay puno ng mga laptop, charger, notepad, whiteboard at iba't ibang lengguwahe ng usapan. Sa pagdaan pa lang, agad na malalaman na hindi ito lugar para magpakitang gilas kundi isang lugar kung saan ang mga tao ay nagtatrabaho ng husto. Ang unang aplikante ay isang babaeng Pranses, si Chloe, 25 taong gulang, nag-aral ng economics sa Paris, pagkatapos ay nag-master's degree sa London at nagtrabaho sa isang kilalang consulting firm ng ilang panahon bago lumipat sa Maynila 2 taon na ang nakalipas. Nang umupo si Chloe sa harap ni Adrian, nakita niya ang tingin ng isang taong pagod na at mature na, hindi ang tingin ng isang taong gustong magbenta ng sarili
para magmukhang masyadong interesante. Bakit pinili mo ang Maynila? Tanong niya. Ayon sa kanyang likas na pakiramdam bilang isang recruitment professional. Bahagyang ngumiti si Chloe bago sumagot. Nang nasa London ako, mayroon akong magandang trabaho. Malaki ang suweldo, maganda ang pangalan ng kumpanya, lahat ay mukhang tama. Ngunit naramdaman ko na napakabagal ng aking paglago. Ako ay isa lamang bahagi na mahusay gumana sa isang napakalaking sistema. Hanggang isang araw, sinabi ng isang kaibigan na kung gusto ko talagang lumago ng mabilis, subukan ko ang Southeast Asia at kung pumunta ako sa Maynila. Tahimik na isinulat ni Adrian ang mga salitang iyon. Pagdating mo rito, ano ang kaibahan? Dito, napakabilis ng aking mga responsibilidad, napakabilis na nakakatakot sa simula. Ngunit pagkatapos ng 6 na buwan, alam ko na ang 6 na buwan sa Maynila ay mas nagpabago sa akin kaysa sa 2 taon sa Europa. Hindi ako naging mahusay dahil madali dito. Naging mahusay ako dahil pinilit ako nitong ikonekta ang estratehiya sa tunay na bagay, mga tunay na gumagamit, tunay na team, tunay na problema. 6 na buwan ang mas nagpabago kaysa 2 taon. Ang pangungusap na ito ay agad na tumama kay Adrian, hindi dahil hindi pa siya nakarinig ng matitinding salita mula sa isang aplikante, kundi dahil sa bigat nito. Ang bibig ni Chloe ay hindi parang nagbibigay ng slogan. Hindi siya nagsalita upang gawing espesyal ang sarili. Nagsalita siya na parang nagbubuod ng resulta mula sa isang buhay na matapat na nasubukan. Ang susunod na aplikante ay isang Koreanong software engineer na nagngangalang Min Jae. Nagkaroon siya ng pagkakataong pumili sa pagitan ng Seoul, Singapore at Maynila. Sa huli, pinili niya ang huli kahit halos lahat ng tao sa paligid niya ay nagrekomenda na pumunta sa mas ligtas na lungsod sa propesyonal na pananaw. Bakit hindi mo pinili ang lungsod na mas magpapalakas sa iyong resume? Tanong ni Adrian. Bahagyang tumawa si Min Jae. Dahil hindi ko pinaplano na magsulat ng resume sa buong buhay ko, pinaplano kong bumuo ng tunay na kasanayan. Huminto siya sandali bago nagsalita. Sa ilang lungsod, nakukuha mo muna ang brand, nakukuha mo muna ang status. Ngunit sa Maynila, nakukuha ko muna ang pagiging malapit sa tunay na problema. Nakakagawa ako ng mga bagay na ginagamit ng mga tao araw-araw ng mas mabilis. At kapag malapit ka sa tunay na bagay, hindi ka mag-iisip tungkol sa teknolohiya sa parehong paraan. Mayroon bang bagay na maibibigay sa iyo ng Maynila, ngunit hindi maibibigay ng mas malaking lungsod? Tumingin si Min Jae sa salaming bintana ng conference room saglit. Pangangailangan, aniya. Sa isang lungsod, kung saan ang lahat ay masyadong perpekto, maaari kang maging isa pang mahusay na tao na gumagawa ng kanyang trabaho ng napakahusay. Ngunit sa isang lugar na lumalaki at lumulutas ng tunay na problema, nararamdaman mo na ikaw ay mahalaga. Hindi mo lamang ina-optimize ang isang sistema. Tinutulungan mo itong likhain. Ang salitang tumutulong lumikha ng sistema ay nagpatahimik kay Adrian. Naisip niya noon na ang pinakamahuhusay na tao ay gustong manatili sa lugar kung saan ang sistema ay pinakakumpleto. Ngunit ngayon, ang lalaking nasa harapan niya ay nagsasabi sa kanya ng isa pang lohika, ng kalmado. Marahil, ang ilang matatalinong tao ay hindi naghahanap ng lugar kung saan ang lahat ay handa na, ngunit gustong manatili sa isang lugar kung saan sapat ang kanilang bigat upang tunay na makapagpabago ng direksyon ng isang bagay. Nang hapon, dinala siya ni Juan sa isang nangungunang universidad sa Maynila. Ang kapaligiran ay malinaw na iba sa mga startup spaces na nakita niya kanina. Ang mga kansalda sa universidad ay mas tahimik, may mahahabang puno, at ang huling sikat ng araw sa hapon ay bumababa sa mga lumang gusali ng klase at mga bagong gusali na magkasamang naninirahan ng walang alitan. Napagtanto ni Adrian na hindi lang siya dapat humanga sa arkitektura, ngunit may isang bagay sa ganitong uri ng lugar na laging nagsasabi ng mas malalim na kuwento kaysa sa mga numero. Sinasabi nito kung anong uri ng henerasyon ang hinuhubog sa anong uri ng kapaligiran. Ang executive ng International Affairs ng Universidad ay isang babaeng Pilipino sa 40s, mahinahon ng kilos, tumpak magsalita ng Ingles, at ipinapaliwanag ang lahat ng walang pagmamadali. Sinabi niya ang lumalaking bilang ng mga internasyonal na estudyante, ang mabilis na paglawak ng mga internasyonal na programa, at ang pakikipagtulungan sa sektor ng negosyo, na hindi na lamang isang Memorandum of Understanding sa papel, kundi nagsisimula ng isama sa aktwal na kurikulum ng mga estudyante. Bakit pinipili ng mga internasyonal na estudyante ang lugar na ito?
Tanong ni Adrian. Nag-isip siya sandali bago sumagot. Dati, ang sagot ay maaaring tungkol sa halaga o rehiyon. Ngunit ngayon, hindi na. Ngayon marami ang pumipili dahil gusto nilang manirahan sa isang lungsod na may kapwa internasyonalismo at ang realidad ng isang umuusbong na pamilihan ng sabay-sabay. Gusto nilang mag-aral sa isang lugar kung saan ang mga aralin ay hindi lamang nasa silid-aralan, kundi sa loob lamang ng ilang kilometro. Makakatagpo sila ng negosyo, mga gumagamit, mga problema at mga oportunidad. Pagkatapos, nakipag-usap si Adrian sa ilang estudyante. Isang grupo ang gumagawa ng proyekto kasama ang isang financial company. Ang isa pa ay nasa isang research team na gumagamit ng data ng lungsod upang gumawa ng sistema ng prediksyon ng paglalakbay. Isang Indianong estudyante ang nagsabi sa kanya ng simple na nagkaroon siya ng mga pagpipilian sa maraming bansa, ngunit pinili ang Maynila dahil dito, tinuruan siyang mag-isip ng pandaigdigan at kumilos ng panrehiyon na para sa kanya ay mas mahalaga kaysa sa pangalan na nakikita sa papel. Isang estudyanteng taga-Sweden ang nagsabi na naisip niya noon na ang Maynila ay magiging isang kawili-wiling isang taon lamang, ngunit nang manirahan siya rito, natuklasan niya na napakabilis niyang natuto tungkol sa produkto, pag-uugali ng gumagamit at pagkakaiba-iba ng kultura. Dito, natigil ako sa pag-iisip na ang pandaigdigang pamilihan ay iisa ang mukha, sabi niya. Kung gusto mong lumikha ng isang bagay na magagamit sa hinaharap, kailangan mong tigilan ang pag-iisip na lahat ng gumagamit ay may parehong mapagkukunan, oras, wika at ugali tulad ng mga tao sa mayayamang lungsod. Ang pangungusap na iyon ay tumama kay Adrian ng matindi. Dahil hindi ito direktang nagsasalita tungkol sa Pilipinas, kundi tungkol sa mga limitasyon sa mata ng mga tulad niya, isang taong nagtrabaho sa salitang global sa buong buhay niya. Ngunit minsan, ang global sa kanyang mundo ay nangangahulugang isang pamantayan na tinukoy ng iilang lungsod ng paulit-ulit. Habang naglalakad siya sa malawak na plaza ng universidad sa oras na nagsisimulang magbago ang kulay ng langit, nakita niya ang mga estudyante na nag-uusap bilang grupo, may Tagalog, Ingles at iba pang accent na natural na naghahalo. Walang pakiramdam ng labas at loob na malinaw tulad ng naisip niya na magkakaroon. Ang lungsod na ito at ang universidad na ito ay tila dahan-dahang bumubuo ng sarili nitong bagong antas. Isang antas na hindi nangangailangan ng pag-apruba mula sa lumang mundo upang patunayan ang kahalagahan nito. Umupo si Adrian sa isang bangko sa ilalim ng malaking puno sandali. Ngunit sa katahimikan na iyon, naramdaman niya na may isang bagay na mas malinaw niyang naririnig. Ang ingay ng mga katotohanan na nagsisimulang magpatong-patong ng sapat na mahirap nang ibalik sa dati. Ang mga matatalinong tao na nakilala niya ngayong araw ay hindi dumating sa Maynila dahil wala silang pagpipilian. Dumating sila dahil mayroon silang pagpipilian at sinuri ang mga ito at nagpasya sa mga dahilan na mas matatag kaysa sa salitang prestige. Umupo si Juan sa tabi niya. Hindi inistorbo ang kanyang pag-iisip sa loob ng ilang sandali bago mahinang nagsalita. Marami pa rin ang nag-iisip na ang mga matatalinong tao ay laging pupunta sa pinakasikat na lugar. Tumingin si Adrian sa harap. Naisip ko rin iyan, tumango si Juan. Minsan totoo iyan, ngunit ang ilang uri ng matatalinong tao ay hindi naghahanap ng pinakasikat na lugar. Hinahanap nila ang lugar na mabilis silang magiging totoo. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Adrian ng ilang segundo. Hindi na siya tumututol dahil sa kaibuturan, alam niya na ang nagpapayanig sa kanya ay hindi lamang ang bagong imahe ng Maynila, kundi ang pagtuklas na ang mga taong akala niya ay kaya niyang basahin ay maaaring may mga motibasyon na mas malalim at mas matalino kaysa sa kanyang lumang balangkas ng pag-iisip. Nang humina ang huling liwanag ng araw, malinaw niyang naramdaman sa unang pagkakataon na ang lumang mapa sa kanyang isipan ay hindi lamang may lamat. Nagsimula na itong mali ang paglalarawan ng mundo. Ang ikatlong umaga sa Maynila ay nagsimula sa mas kalmadong panahon kaysa sa nakaraang araw, ngunit sa loob ni Adrian, kabaliktaran ang nangyari. Ang mga ideya sa kanyang isipan ay hindi huminahon sa dami ng impormasyon na nadadagdagan, lalo itong sumisikip na parang maraming bahagi ang nagtatangkang hanapin ang kanilang posisyon sa isang malaking larawan na hindi pa siya handang tanggapin ng buo. Dumating si Juan sa oras tulad ng dati, ngunit ngayong araw, hindi niya binanggit ang pangkalahatang ideya ng pamilihan o anumang istatistika.
Sinabi lamang niya ng maikli habang lumiko ang kotse sa isa pang bahagi ng business district ng lungsod. Ngayong araw, makikilala mo ang mga taong hindi lamang nagtatrabaho sa Maynila, kundi nagtatayo ng isang bagay mula rito. Hindi agad sumagot si Adrian. Tumingin lamang siya sa labas ng bintana, nakita ang mga linya ng tren na dumadaan sa ibabaw ng kalsada, nakita ang maliliit na tindahan sa ilalim ng mga gusali ng opisina, nakita ang isang monghe na naglalakad sa isang modernong sulok ng lungsod nang walang anumang alitan sa larawan. Ang Maynila ay mukhang isang lungsod na pinapayagan ang maraming ritmo na magkasamang manirahan ng kakaiba. At habang mas matagal siya sa lungsod na ito, lalo niyang nalaman na masyado siyang makitid sa pag-unawa sa salitang kahandaan. Ang unang destinasyon ng araw ay nasa mataas na palapag ng isang gusali ng opisina, ang workspace ng isang mabilis na lumalagong kumpanya ng teknolohiya sa rehiyon. Tahimik na bumukas ang salaming pinto at ang tanawin sa harap niya ay nagpatigil kay Adrian sandali, tulad ng nangyari sa kanya ng maraming beses sa nakaraang 2 araw. Ngunit ngayong pagkakataon, hindi na ito ang dating pakiramdam. Hindi na siya tumitigil dahil sa pagkamangha sa panlabas na bagay. Tumigil siya dahil nagsisimula na siyang malaman na ang bawat bagong larawan na nakikita niya ay naglalagay ng linya sa kanyang mga lumang paniniwala. Dito, walang malinaw na dibisyon ng klase sa dingding. Walang malalaking corner office na nagpapakita ng hierarchy ng kapangyarihan. Ang mga mukhang executive ay nakaupo hindi kalayuan sa product team. Ang mga engineer ay nakikipag-usap sa business side sa distansyang abot kamay. Ang mga whiteboard ay puno ng mga ideya na hindi pa maayos ngunit malinaw na ginagamit, hindi isinulat para magmukhang matalas sa araw ng presentasyon. Dinala siya ni Juan upang makipagkita sa co-founder ng kumpanya, isang Pilipino sa late 20s na nagngangalang Pierpong. Hindi siya masyadong matangkad, ordinaryo ang mukha na halos makahalubilo sa ibang tao sa silid. Ngunit sa sandaling nagsimula siyang magsalita, alam ni Adrian na hindi ordinaryo ang taong ito. Hindi dahil sa kumpiyansa na umaapaw tulad ng mga bagong founder na pamilyar kay Adrian mula sa Amerika, kundi dahil sa katahimikan sa kanyang boses. Ito ay ang katahimikan ng isang taong hindi kailangang magsayang ng enerhiya sa patuloy na pagpapatunay ng sarili. Ano ang pinagmulan ng inyong kumpanya? Tanong ni Adrian pagkatapos ng maikling pagpapakilala. Direktang tiningnan siya ni Pierpong. Nagsimula sa isang problema na tingin ng mga tao ay maliit at natuklasan namin na ang problema na tingin ng mga tao ay maliit kung nangyayari sa maraming tao, hindi ito maliit, paliwanag niya. Nagpatuloy siya sa pagtalakay sa produkto na ginagawa ng kumpanya, isang sistema na idinisenyo para sa maraming gumagamit sa isang hindi perpektong kapaligiran. Ang internet ay hindi laging matatag. Magkakaiba ang kita ng gumagamit, magkakaiba ang pag-uugali ng paggamit kaysa sa mga pamilihan na namapa na. Patuloy na nakikinig si Adrian nang hindi napapansin na mas kaunti na siyang nagsusulat ngunit mas matindi ang pakikinig. Naisip mo bang lumipat sa Silicon Valley? Tanong niya sa huli. Bahagyang ngumiti si Pierpong na parang madalas na siyang natatanong sa ganyang tanong. May nag-imbita po sa akin. At bakit hindi ka pumunta? Huminto sandali ang binata bago sumagot. Dahil hindi ko iniisip na kailangan kong mapunta sa lugar na kinikilala na ng buong mundo upang makagawa ng isang bagay na kailangan ng mundo. Ang pangungusap na iyon ay nagpatunghay kay Adrian ng husto. Nagpatuloy si Pierpong sa pagsasalita ng kalmado, na parang nagpapaliwanag ng ordinaryong bagay. Kung nasa isang lugar ka na ang lahat ay perpekto, maaari kang makagawa ng isang perpektong bagay. Ngunit sa isang lugar tulad ng Maynila, napipilitan kang gumawa ng isang bagay na sapat na flexible para sa maraming uri ng katotohanan. At kung nalutas mo ang problema sa isang komplikadong katotohanan tulad nito, mayroon kang pagkakataong makagawa ng isang bagay na mas malawak ang paggamit kaysa sa inaakala mo. Hindi agad sumagot si Adrian dahil sa kaibuturan. Alam niya na ang mga salitang ito ay nagpapayanig sa pundasyon ng kanyang mga lumang paniniwala. Minsan niyang tiningnan ang Silicon Valley bilang pinakamataas na punto ng kahandaan. Ngunit ngayon, ang taong nasa harap niya ay nagpapakita ng isa pang panig ng kalmado na ang ilang uri ng kawalan ng perpekto ay hindi laging kahinaan. Maaari itong maging isang training ground na nagpapalakas sa mga gumagawa ng tunay na bagay. Pagkatapos noon, nakipag-usap siya sa iba pang miyembro ng team. Isang babaeng taga-Finland na namamahala sa produkto
Ang nagsabi na nagkaroon siya ng pagkakataong pumunta sa malalaking kumpanya sa Europa, ngunit sa huli ay pinili niyang manatili sa Maynila dahil dito, hindi lamang ako isang mahusay na manggagawa sa isang mahusay na sistema. Nararamdaman ko na ang aking mga desisyon ay tunay na makapagpapabago ng direksyon ng isang bagay. Isang lalaking taga-Nigeria na gumagawa ng data science ang nagsabi sa kanya na tinuruan siya ng lungsod na ito na maunawaan ang mga umuusbong na pamilihan sa isang antas na hindi maituturo ng anumang aklat dahil ang Maynila ay isang punto kung saan nagbabanggaan ang maraming uri ng komplikasyon, buying power, cultural expectation, wika at ritmo ng pamumuhay. Habang mas nakikinig si Adrian, lalo siyang nakaramdam na parang binasa niya ang mundo gamit ang iisang sukatan lamang. Ang sukat na iyon ay nagbigay halaga sa reputasyon, istruktura ng kapital at lakas ng brand ng lungsod. Ngunit ang mga taong kausap niya ay hindi lamang nagpasya sa kanilang kinabukasan batay sa pamantayang iyon. Nagpasya sila mula sa mas malalim na tanong, saan ako tunay na lalago? Saan magkakaroon ng bigat ang aking kakayahan? Saan ako malapit sa problema at resulta upang maging totoo? Nang hapon, dinala siya ni Juan sa open balcony ng parehong gusali. Sa ibaba ay ang Maynila na patuloy na gumagalaw sa sarili nitong ritmo. Ang mga sasakyan ay gumagalaw ng nakahanay. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga salamin ng gusali bilang isang maliwanag na bloke sa maputlang puting langit na may manipis na ulap na dahan-dahang lumulutang. Mukha kang mas pagod kaysa sa unang araw, mahinang sabi ni Juan. Maikling tumawa si Adrian nang walang gaanong pagpapatawa. Hindi ako pagod sa schedule ng trabaho. Tumango si Juan na parang naiintindihan na. Minsan, ang paglipat ng paniniwala sa iyong isipan ay nangangailangan ng mas maraming enerhiya kaysa sa paglalakad sa buong araw. Ang mga salitang iyon ay matalas na nagpatingala kay Adrian upang tingnan siya. Gusto niyang tumutol, gustong sabihin na hindi pa ganoon kalaki ang bagay, ngunit hindi niya magawa. Dahil sa kanyang isipan, may isang bagay na masyado ng malinaw. Naalala niya ang daan-daang resume sa nakalipas na ilang taon. Ang mga resume na may linyang nagtrabaho sa Maynila, nag-aral sa Pilipinas, nagbuo ng negosyo sa rehiyon. Ang mga resume ay hindi itinapon ng padalos-dalos, ngunit hindi rin sila nagbigay ng parehong atraksyon tulad ng mga taong nagmula sa mga lungsod na itinuro ng kanyang sistema na igalang agad. Naisip niya na siya ay patas dahil gumagamit siya ng iisang pamantayan para sa lahat. Ngunit ngayon, nagsisimula na siyang makita na ang pamantayang iyon mismo ay maaaring hindi kailanman naging tunay na neutral. Marahil marami akong matatalinong tao na napalampas. Dahan-dahang sabi niya na parang kinakausap ang sarili kaysa kay Juan. Hindi nagmadaling magpagaan ng loob o makialam si Juan. Tumayo lamang siya sa tabi ng tahimik na lalong nagpabigat sa pangungusap na iyon. Tumingin si Adrian sa lungsod sa ibaba at naramdaman ang isang bagay na hindi pamilyar para sa isang taong nasa kanyang posisyon. Hindi lang ito isang impression, hindi lang ito kahihiyan, at hindi pa ito ganap na pagsisisi. Ito ay parang pakiramdam ng isang taong nagsisimulang mapagtanto na hindi lamang siya tagamasid ng mundo kundi isa sa mga pintuan na nagtatakda kung sino ang makikita at kung sino ang babaliwalain. Sa loob ng 20 taon, ipinagmamalaki niya ang tungkuling iyon. Ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang masakit na bahagi nito dahil kung ang mapa sa kanyang isipan ay mas maliit kaysa sa katotohanan, ang bawat desisyon na mukhang makatwiran ay maaaring makatulong na ipadala ang peking maliit na iyon sa sistema nang hindi napapansin ng sinuman. Dahan-dahang gumabi sa Maynila, ang liwanag ay nagsimulang humina at ang mga anino ng mga gusali ay humaba. Nakatayo pa rin si Adrian sa parehong lugar. Alam niyang hindi pa siya nakarating sa huling punto ng pagbabago, ngunit alam din niya na hindi na siya makakabalik sa dating siya na sumakay ng eroplano mula sa San Francisco. Hindi lang niya nakikita ang lungsod na ito ng bago, nagsisimula na rin siyang makita ang sarili niya ng bago. At para sa isang taong gumugol ng kanyang buong karera sa pagtitiwala sa kakayahang basahin ng mga tao, iyon ay maaaring ang pinakamatinding pagyanig na naranasan niya. Nang gabing iyon, pagkalabas nila sa gusali ng opisina, hindi agad dinala ni Juan si Adrian pabalik sa hotel. Lumingon lamang siya at nagsalita ng magalang tulad ng dati. Ngunit may isang bagay sa pangungusap na iyon ang nagpamalay kay Adrian na hindi pa tapos ang gabi. Bago tayo umuwi, gusto ko po kayong dalhin sa isa pang lugar. Saan?
Hindi po ito lugar para sa pagpupulong, hindi lugar para sa pagtingin ng slides, sagot ni Juan. Gusto ko lang po na makita ninyo ng buo ang Maynila. Muli, hindi na nagtanong si Adrian. Pagod nga siya, ngunit hindi ito ang pagod na gustong takasan ang bagong bagay. Ito ay ang pagod ng isang taong alam na may isang bagay sa kanyang sarili ang itinutulak sa hangganan at kung magpapatuloy pa siya ng kaunti, maaaring hindi na siya makabalik sa dating kinatatayuan. Dahan-dahang umakyat ang kotse patungo sa sentro ng lungsod sa gabi. Ang mga ilaw mula sa mga gusali ay nagsisimulang lumiwanag ng husto. Ang mga tao sa mga koneksyon ay siksikan pa rin, ang mga sasakyan ay mabagal pa ring gumagalaw sa mahabang linya, at ang Maynila sa ganitong oras ay mukhang kakaiba sa umaga. Sa umaga, ang lungsod na ito ay mukhang disiplinado sa isang paraan, ngunit sa gabi, inilalantad nito ang isa pang panig na kasing matatag. Ito ay isang buhay na hindi masyadong magulo para kontrolin, hindi isang ilaw na magulo, kundi ang ilaw ng isang lungsod na marunong magpasan ng napakaraming tao bawat gabi nang hindi nagkakawatak-watak. Nang makarating sila sa mataas na observation deck sa ibabaw ng lungsod, bumukas ang salaming pinto patungo sa malamig na hangin sa gabi na bahagyang mas malamig kaysa sa antas ng kalsada. Dahan-dahang lumabas si Adrian at agad na huminto doon. Ang Maynila ay humaba sa harap niya na parang isang mapa na walang sinumang nagpaliit. Ang mga ilaw mula sa mga pangunahing kalsada ay humaba hanggang sa abot tanaw. Ang matataas na gusali ay nakahanay sa maraming palapag na parabang ang lungsod na ito ay nagtatayo ng sarili nito sa bawat panahon nang hindi kailanman tumitigil. Ang mga ilaw mula sa mga tren ay gumagalaw sa isang ritmo. Ang mga ilaw mula sa mga gusali ng opisina ay humahalo sa mga ilaw mula sa mga shopping mall, hotel, komunidad at residential area na bumubuo ng isang maliwanag na telon na hindi lamang mayaman kundi may malinaw na enerhiya ng paggalaw. Lumapit pa si Adrian sa salamin na para bang hindi pa siya lubos na naniniwala sa kanyang mga mata na ang lungsod na matagal na niyang itinuring na pangalawa ay kayang magbigay sa kanya ng ganoong kalaking kahulugan. Hindi na niya nakikita ang Maynila bilang isang lungsod lamang. Nakikita niya ang lahat ng kanyang nakita sa loob ng 3 araw na dumadaloy at nagsasama-sama rito. Nakita niya ang mga numero sa ulat sa eroplano. Nakita niya ang performance evaluation table na nag-uugnay sa karanasan sa Pilipinas sa kakayahang mag-adapt at magdesisyon. Nakita niya ang airport na gumagana ng tahimik nang hindi nagpapahayag ng sarili. Nakita niya ang ritmo ng mga tao na sumusulong nang hindi kinakailangan magtulakan ng malakas. Nakita niya ang innovation spaces kung saan ang mga tao mula sa maraming wika at nasyonalidad ay nagtatrabaho sa iisang lungsod. Nakita niya ang mga founder na hindi kailanman naramdaman na kailangan nilang lumipat sa Silicon Valley upang makagawa ng mga bagay na kailangan ng mundo. Nakita niya ang mga internasyonal na estudyante na pinili ang Maynila hindi dahil sa kakulangan ng pagpipilian, kundi dahil nakikita nila ang oportunidad para sa paglago na hindi maibibigay ng ibang lungsod. Nakita niya ang mga salita ni Juan na muling lumulutang sa kanyang isipan. Hindi hinahanap ng ilang uri ng matatalinong tao ang pinakasikat na lugar. Hinahanap nila ang lugar na mabilis silang magiging totoo. Ang mga pangungusap na iyon ay hindi na magkahiwalay. Nagbuo sila ng iisang konklusyon na masyadong matatag upang itulak palayo sa isipan. Nakatayo si Adrian ng matagal sa loob ng ilang minuto nang hindi nagsasalita. Hindi rin nagtanong si Juan, hindi nagmadali, hindi nagpagaan ng loob. Tumayo lamang siya sa tabi. Sapat ang lapit upang maramdaman na mayroong tao, ngunit sapat ang layo upang bigyan ng espasyo ang nangyayari sa loob ng kabilang partido. At isang tanong ang malinaw na lumitaw na halos masakit kay Adrian. Ilan na ba talaga ang mga taong napalampas niya? Hindi napalampas sa kahulugan ng hindi pagpasa sa interview o hindi pagiging angkop, kundi napalampas sa mas malalim at mas seryosong kahulugan. Napalampas dahil hindi niya palubos na tiningnan, inilagay na niya ang bigat ng lungsod at bansa sa taong iyon. Napalampas dahil ang salitang Maynila o Pilipinas ay hindi kailanman sumikat sa kanyang isipan tulad ng mga salitang Bay Area, London o Singapore. Napalampas dahil naisip niya na siya ay neutral, samantalang sa katotohanan, ang mapa sa kanyang isipan ay hindi kailanman naging neutral. Itinaas ni Adrian ang kanyang kamay at hinawakan ang malamig na salamin sa harap niya. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagbigat ng kanyang paghinga.
Hindi dahil sa gulat kundi dahil sa panloob na pagtutol na bumabagsak. Ginugol niya ang kanyang buong karera sa pagiging isang gatekeeper, isang taong nagsasabi kung sino ang dapat papasukin, kung sino ang dapat bigyan ng oportunidad, kung sino ang may sapat na kinabukasan upang mamuhunan. At dahil ginawa niya ang tungkuling iyon ng mahusay sa halos lahat ng panahon, hindi niya kailanman kinuwestiyon ang tahimik na kapangyarihan nito ng seryoso. Ngayon, napipilitan siyang makita ang kabilang panig nito ng sabay-sabay. Kung ang gatekeeper ay gumamit ng maling mapa, ang ilang matatalinong tao ay hindi malupit na tatanggihan. Sila ay babaliwalain ng magalang, sistematiko at tahimik hanggang sa halos walang sinuman ang makakaalam kung ano ang nawala. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatayo. Alam lamang niya na sa isang sandali, ang mga larawan ng mga taong nakilala niya sa loob ng 3 araw ay bumalik ng mas malinaw kaysa sa tanawin sa harap niya. Si Chloe na nagsabi na ang 6 na buwan sa Maynila ay mas nagpabago sa kanya kaysa sa 2 taon sa Europa. Si Minjay na gustong tumulong lumikha ng sistema kaysa pumasok sa isang sistema na perpekto na, ang batang founder na hindi nag-iisip na kailangan niyang mapunta sa lugar na kinikilala na ng mundo upang makagawa ng mga bagay na kailangan ng mundo. Ang mga internasyonal na estudyante na pinili ang Maynila dahil ginagawa nito ang mga aralin at katotohanan na magkalapit, at si Juan na hindi kailanman nagtangkang kumbinsihin siya kahit kaunti, ngunit dinala lamang siya upang makita ang tunay na bagay ng paunti-unti nang may pasensya. Sa huli, mahinang nagsalita si Adrian na parang sumusuko sa katotohanan sa harap niya. Masyado kong minaliit ang bansang ito. Hindi nagmadaling sumagot si Juan. Tumingin siya sa Maynila tulad ni Adrian at pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Siguro hindi lang bansa. Siguro minaliit mo rin ang mga taong pumili ng bansang ito. Ang sagot na iyon ay hindi nagpagaan ng loob at marahil dahil hindi ito nagpagaan ng loob na pagtanto ni Adrian na totoo ito. Yumuko siya ng bahagya, huminga ng malalim, ngunit naramdaman niya na may isang bagay sa kanyang dibdib ang bumagsak hanggang sa hindi na mapigilan. Mabilis na uminit ang kanyang lalamunan at mata, masyadong mabilis upang mapigilan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali, ngunit habang mas ipinipikit niya, mas malinaw ang lahat ng larawan. Ang lungsod sa harap niya, ang mga resume noon, ang kanyang sariling tono ng boses na minsang nagsalita tungkol sa Pilipinas nang makatwiran sa loob ng maraming taon. At pagkatapos, hinayaan niya ang kanyang mga luha na tahimik na dumaloy. Hindi ito luha ng kahinaan, hindi luha ng isang taong natalo sa isang lungsod. Ito ay luha ng isang taong nakakita ng katotohanan, kasama ang nakita niya ang laki ng kanyang sariling pagkakamali sa parehong oras. Nakita niya na hindi lang siya isang taong mabagal makaintindi, kundi bahagi ng isang sistema na nagpabagal sa pagkakita ng ilang katotohanan kaysa sa dapat. Nakatayo pa rin si Juan sa tabi niya, hindi hinahawakan ng anumang bagay, hindi nagsasabi ng masyadong madaling pampalubag loob na salita. Hindi minamadali si Adrian na bumalik sa kanyang sarili dahil sa kulturang Pilipino. Minsan ang pinakamataas na paggalang sa damdamin ng ibang tao ay ang hindi manghimasok sa sandali na kailangan niyang harapin ang kanyang sarili. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, dahan-dahang pinunasan ni Adrian ang kanyang luha, huminga ng malalim at nagsalita ng may mas baritono kaysa dati. Akala ko naiintindihan ko ng mabuti ang mundo. Maikling tumawa siya nang may sakit sa sarili. Ngunit sa katunayan, masyado lang akong naniwala sa lumang mapa. Bahagyang tumango si Juan. Kung alam mo na, hindi pa huli ang lahat. Ang pangungusap na iyon ay napakasimple ngunit nagpatingala muli kay Adrian dahil alam niya na ganoon nga ang katotohanan. Walang saysay ang nangyari ngayong gabi kung magtatapos lamang ito sa kanyang pakiramdam ng pagkakasala. Kailangan itong lumampas pa roon. Kailangan itong maging pagwawasto. Lumingon siya at tiningnan muli ang malawak na ilaw ng Maynila. At sa pagkakataong ito, hindi na siya tumitingin ng may mata ng isang taong nagsusuri ng lungsod. Tiningnan niya ito bilang isang taong kagagaling lang na tumanggap na kailangan niyang baguhin ang buong sistema ng kanyang pagtingin. Nang lumabas sila sa observation deck, alam na ni Adrian na sa sandaling makabalik siya sa hotel, hindi siya susulat ng karaniwang travel report. Susulat siya ng isang bagay na mas mapanganib kaysa doon. Isang dokumento na magsasabi sa Google na ang problema ay hindi ang Pilipinas ay hindi pa sapat na malaki sa pananaw ng mundo. Ang problema ay ang dating sistema ng hiring ay gumagamit pa rin ng isang sukat na masyadong maliit upang makita ng tama ang Pilipinas. At sa gabing iyon,
Nang ang Maynila ay nagniningning sa buong kalangitan, ang buong lungsod ay hindi nagbago kahit kaunti. Ang nagbago ay ang lalaking nasa 40s na, minsang naisip na kaya niyang basahin ang mga tao, ngunit kagagaling lang na tumanggap sa unang pagkakataon na sa loob ng 20 taon, siya pala mismo ang hindi nakakita sa buong mundo. Nang gabing iyon, pagbalik ni Adrian sa kanyang silid sa hotel, hindi niya binuksan ang lahat ng ilaw sa silid. Hayaan lamang niyang ang liwanag mula sa lampara sa tabi ng mesa at ang liwanag ng Maynila sa labas ng salamin ang tahimik na pumasok. At umupo siya sa harap ng computer agad nang hindi man lang nagtatanggal ng suit. Alam niya na kung hahayaan niyang lumipas ang gabi, ang katotohanan na kagagaling lang niyang makita ay maaaring dahan-dahang babalik sa lumang sistema ng pag-iisip. Kumurap ang cursor sa blanco na screen sa loob lamang ng ilang segundo bago dahan-dahan niyang tinipa ang unang pangungusap. Sa loob ng 20 taon, hindi lamang natin minaliit ang Pilipinas, kundi masyado rin nating pinagkatiwalaan ang sarili nating mapa. Pagkatapos, tuloy-tuloy na lumabas ang lahat. Sumulat siya tungkol sa datos na sumasalungat sa dating pagkiling. Sumulat siya tungkol sa mga matatalinong tao na pinili ang Maynila kahit na mayroon silang mas maraming pagpipilian. Sumulat siya tungkol sa ecosystem na hindi maingay ngunit may tunay na lakas. Sumulat siya tungkol sa mga universidad, mga manggagawa, mga founder, at isang lungsod na hindi kailanman maliit tulad ng nais paniwalaan ng lumang mundo. Ngunit ang pinakamahalagang isinulat niya ay hindi papuri sa Pilipinas. Ito ay isang babala sa sistema na siya mismo ang dating bahagi na kung ang organisasyon ay patuloy na gagamit ng dating sukatan sa pagtingin sa mundo. Patuloy nitong hindi makikita ang marami pang matatalinong tao dahil lamang sa ang mga taong iyon ay lumaki sa isang lugar na wala sa tuktok ng lumang hierarchy. Bago niya pindutin ang send, tumigil si Adrian at muling tiningnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Nagniningning pa rin ang Maynila tulad ng dati. Ang lungsod ay hindi nagbago kahit kaunti. Ang nagbago lamang ay ang kanyang pananaw. At sa sandaling iyon, lubos niyang naunawaan ang pinakamalalim na aral ng paglalakbay na ito. Minsan, ang kinabukasan ay hindi malayo upang abutin. Nasa isang lugar lamang ito kung saan maraming tao ang ayaw pa ring tumingin ng totoo.